Para po sa lahat ng mga nagtatanong kung paano po mag-register ng e-travel registration, gumawa na po ako ng tutorial guide para po sa inyo. Paano nga ba gumawa or kumuha ng e-travel? Ganito po yun. Kahit anong gadget po ang gamit nyo, laptop man or desktop, cellphone, pwede po. Pumunta lamang po kayo sa Google, tapos i-type nyo po ang etravel.gov.ph. Meron pong bagong update ngayon si eTravel. Kailangan na po ng active email address. Bakit? Kasi magsisend po ng OTP si eTravel. Yun po ang magagamit nyo sa pag-create po ng account. Tapos magkakaroon na rin po kayo ng sariling password. Make sure po na ang inyong email address password at saka eTravel password po ay lagi nyong tatandaan. Dapat po hindi nyo makakalimutan para hindi na po kayo mag-create ng another account. So after po nating mag-create ng password, proceed na po tayo sa step 1, personal information. So meron pong bagong update ngayon si eTravel registration. Kailangan na po nating i-upload ang ating picture. Dalawa po yan pagpipilian. Pipicturean mo yung sarili mo or mag-a-upload ka ng sarili mong picture. Kung makikita nyo guys, meron pong nakalagay sa left side camera or local files. Kung picture ang inyong i-upload, local files ang inyong isi-select kasi pupunta po yan sa inyong gallery. Kung pipicturean nyo naman po ang inyong sarili, camera po ang inyong isi-select. Tapos pagkatapos nyo ma-select ang inyong mga pictures, natapos na kayong mag-selfie, uploading na po yun. Guys, proceed po tayo sa next question for step 1, personal information. Doon po sa taas, kung makikita nyo po, meron pong nakalagay dyan na Philippine passport holder at saka foreign passport holder. Karamihan po sa gumagawa ng e-travel registration ay mga OFW. At saka taga-Pilipinas po tayo, so iselect po ang Philippine passport holder. So next question po is first name, yung pangalan po. Middle name, yung gitna ng inyong pangalan. Tapos last name, yung apelido. Yung suffix po is karamihan sa mga sumasagot niyan is mga lalaki. Kung junior ka, the first, the second. Sa mga babae naman, no, kung wala ka naman, this optional lang po yan. Next question po is yung sex, kasarian po yun, kung babae ka or lalaki. Then, next question is birth date. Yung birthday nyo po, kailan po kayo pinanganak. Tapos, kailangan po natin ng PINAS number dito. Kung wala naman kayong PINAS number dahil pauwi po kayo ng Pilipinas, pwede po yung number ng inyong pamilya kahit sino po sa kanila, basta Pilipinas number po. Next question po ay citizenship. So, tayo po ay mga Pilipino. Then, country of birth. Saan po kayo pinanganak? Tapos, passport number. So, kailangan po natin ng passport number dyan. So, bago po kayo gumawa ng e-travel registration, kailangan sinulat nyo na sa papel para hindi na kayo maghanap. Madali lang pong gumawa ng e-travel registration basta lahat ng mga information nyo nakalagay sa isang papel. Next question po is, are you in overseas Filipino workers? So, ang select po natin is yes. Next question po is OFW classification. Select po ang land-based. Tapos next. Proceed po tayo sa step 2 for permanent country of residence. So, yung address po na hinihingi dyan, yung address kung saan po kayo tutuloy or uuwi. So, yung country is select po ang Philippines, tapos yung state or province. Anong probinsya nyo? Mindanao. Sa akin is Tarlac. Tapos, municipality of Gerona. Tapos, next is sa barangay. Kung wala naman barangay ang inyong mga address dahil nakatira kayo sa Maynila, okay lang naman yun kasi makikita naman ni eTravel na walang barangay kung isi-select nyo ang NCR. So, ayun guys, tapos na po tayo sa step 1, yung personal information. Then, step 2, dun sa permanent country of residence. Proceed na po tayo sa step 3, yung onboarding summary. So, ito na po, hihingin na po yung details ng inyong mga plane ticket. Doon po sa step 3, meron pong nakalagay dyan na arrival at saka departure. Kung arrival ka po is pauwi ka po ng Pilipinas. Yun po ang isi-select mo. Kung paalis ka naman ng Pilipinas, departure po yun. Then continue. Guys, proceed na po tayo sa another step. Ito yung new travel declaration. So first question is purpose of travel. Ano bang dahilan bakit ka uuwi ng Pilipinas? Ikaw ba ay magbabakasyon? Or ikaw ba ay for good na? Hindi na babalik? So, kung uwi ka na ng Pilipinas at hindi ka na babalik, i-select mo is returning resident. So, karamihan naman sa mga sagot nila is returning.
Next question po is traveler type. So, ang sagot po natin dyan is aircraft passenger. Next question po is country of origin. Marami pong nagugulahan dito sa country of origin na to kung ano ba dapat nilang isagot. Philippines ba or ano? Yung country of origin po, kung saang bansa po kayo manggagaling. Next question po is declaration upon arrival in the Philippines. So, yung address nyo po ang ilalagay dyan. So, nandito na po tayo sa flight information. So, magbabase po tayo sa inyong mga plane ticket. Marami din po nagtatanong kung kailan ba dapat gumawa ng e-travel. Gumawa na po kayo ng e-travel registration 3 araw or 72 hours bago po ang inyong uwi. Guys, kung makikita nyo, meron pong nakalagay dyan na date of arrival. So magbase po kayo sa inyong mga plane ticket. Tignan nyo po kung anong araw ang inyong pag-uwi. Tapos next question po is name of airlines. Ano bang pangalan ng airlines nyo? Philippine Airlines ba or Saudia? Lalabas naman po doon. Doon po sa seat number is optional lamang po yun. Okay lang kahit hindi nyo na po sagutan. So, nandito na po tayo sa health declaration. So, hindi na po kailangan ng PCR test or kahit anong swab test po pauwi po ng Pilipinas. Meron ka mang vaccine or wala kang vaccine, makaka-uwi ka po ng Pilipinas. Hindi na po kailangan magpa-swab test or magpa-PCR test. So ayan guys, nasagutan na natin lahat ng mga steps. So ano ang kailangan dapat kunin dito? So kailangan po nating i-screenshot ang inyong barcode or QR code para ipakita po sa airport. Pagkapasok nyo pa lang or pagka-check-in nyo po ng inyong mga baggage, hinahanap na po ang e-travel registration. Kaya wag pong kalimutang i-screenshot ang inyong mga QR code pagkatapos nyo pong mag-register. So ayan po ang bagong update ngayon ng e-travel registration. Kailangan na po ng active email address dahil magsisend po sila ng OTP. Maraming salamat po. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Zwency Fernandez po, isang OFW advocate.